lahat na makinig ng isang maikling maikli na ng short exhortation. Amen. Na ito po ay ihahatid po ng ating kapatid na si Brother Jeffrey Magbutan. Amen. Maraming salamat. Praise God. Praise God. Kapo lang na pwede. Siyempre, bago po tayo magsimula, gusto ko munang manalangin para tuloy-tuloy na po tayo. No? Ngayon, maraming pong salamat sa araw na ito. Panginoon, naway ang salita lamang, marinig ng bawat isa sa araw na ito, Panginoon. Naway ang gabay ng Banal na Espiritu ay patuloy na dumali sa akin, sa amin, sa bawat isa dito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, at turuan para sa mga maririnig namin, Panginoon. Lord, ikaw lamang dakila, ikaw lamang Diyos na buhay, na palagi nandyan para sa amin. Hindi kami nagpapasalamat sa araw na ito. Ngayon gamitin mo lamang ako, Panginoon, bilang daluyan ng iyong kapangyarihan at ng Espiritu lamang, Panginoon, muna sa araw na ito. Hallelujah, Lord. In Jesus' mighty name we pray, praise day. Amen. Praise God. Ang title po ng exhortation nito ay Be Good. Mabuti mo ba tayo? Amen. Amen. Para kanina. Lord. Okay, Lord. Praise God. So, tinanim po sa atin ang isipan. Tinanim po sa isipan natin na ni Lord na dapat tayong maging mabuti. Hindi lamang sa Kanya. Kundi sa ating kapwa, sa bawat nakapaligid sa atin. Hindi po ba? So, kung makikita nyo ngayong kagalakan ng nakarang Friday, no? Nakikita nyo ang kabutihan ng Lord na ginawa sa bawat isa sa atin. Yung mga kabutihan na ginawa ng ating mga kapatiran sa pagtulong sa iglesia upang kumpleto yung anibersaryo, no? Pinagpapasalamat natin at pinadakilaan natin ng Diyos dahil tagumpay. Walang tahira, walang sakuna. Diba maayos, smooth na. Praise God po. Amen. Sabi nito ay be good. Bago po ako magsimula ay gusto ko sanang, siyempre, ma-realize ng bawat isa sa atin kung paano tayo nagiging mabuti sa araw-araw sa ating buhay. Nagiging mabuti ba tayo sa sarili natin? Di ba po? Nagiging mabuti ba tayo sa mga kasama natin sa trabaho, sa ating pamilya? At siyempre, pinaka-the best na dapat natin gawing mabuti ay yung maalala ng Diyos. Hindi po ba sa araw-araw? Hindi lamang yung ating sarili. Praise God. Sabi nito ay be good. Meron pong kwento ang ating Panginoong Yesus. Ito po ay kwento ng Samaritan. Siguro po marami na sa atin nakarinig nito. Lagi na po itong kinukwento dahil ito po ay pagpapakita ng isang katuwiran ng isang tao. Paano ba tayo maging righteous sa harap ng Panginoon? Kung tutusin tayo pong mga tao dito sa mundo, ay napakahirap sabihin tayo matuwid. O, sa harap ng Diyos, hindi tayo magiging matuwid. Alam niyo po yun? Praise God. Pero sa harap ng Diyos, kung makikita ang Kristo sa buhay natin, hindi tayo magiging matuwid. Di ba po? Kaya nga po, ang ating mga kapwa na walang Kristo sa buhay ay hindi nagiging matuwid sa paningin ng Diyos kasi wala po silang Kristo. Hindi po nakikita ang Kristo sa buhay nila. Ang gusto po ng Panginoon ay maging mabuti tayo, hindi lamang sa Kanya, hindi sa ating kapwa. Sabi po nito ay kwento, para po ito. No? Ito po yung panahon na may isang bugado po yata to kasi magaling to sa salo, sa mga kautusan. Sino po ang Panginoon? Sabi po nito, sa Luke 10 verse 27-28, at pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos. At dahil ito, dahil yung 28-29, dahil 29, sabi dito yan, praise God. Datapwat siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Ito po yung tanong na sinusugot po ng ating Panginoon Jesus. Gusto po siyang mabigyan, makitaan ng kung paano makita sa kanya yung sagot niya. Sabi nito, sumagot si Jesus at sinabi, isang taong bumaba sa Jericho, na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, na nasa kanya sumungsam at sa kanya'y humumpas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. Praise God, sabi nito, 31, at nagkataong bumaba sa daang yaong ang isang saserdote at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon, di paraan, ang isang Levita naman na
Nung dumating siya sa dakong yun, at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Yun po yung ginawa, no? Pagdating naman dito sabi, datapwat ang isang Samaritano sa kanya, paglalakbay, ay dumating sa kinaroroonan niya. At nang siya ay makita niya, ay nagdalang habag. At lumapit sa kanya at pinalihan ng kanyang mga sugat, na binuhusan ng langis at alak, at siya'y sinakay sa kanyang sariling hayop. At dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. Praise God. Ito po ay isang pagtulong sa ating kapwa. Tayo po sa buhay natin, marami na po ba tayo natulungan? Marami na po, no? Marami na. Praise God. Sabi po rito ay may isang saserdote. Alam niyo po ba ang saserdote? Ito po ay mga pare. No? Ito po yung sa panahon natin, ito po ay mga pare. Ang panahon ay sa Israel ay saserdote ang tawag dito. Yung Levita naman po, ito po yung mga manggagawa sa sambahan. Hindi po ba? So, meron dito isang Samaritano. Ano po ba isang Samaritano? Ito po ay simple tao lang. Kumbaga, parehas lang din natin. Ang mga mamamayan, mga Hudyo siguro sa panahon natin. Diba? Tayo po, bilang isang Good Samaritan, kapag nakakakita po tayo ng kapwa natin sa daanan, hindi man po physical na nangangailangan, ay nararamdaman po ba natin yung pagiging isang Good Samaritan? Hindi po sinabi dito ang awa, ang sabi po rito, nagdalang habag. Alam niyo po yung pagkakaiba ng habag at awa. Kapag naawa ang isang tao, pwede nakita mo pero wala kang ginawa. Diba? Ang habag naman, naawa ka na, pero may ginawa ka pa. Yun po ang habag sa buhay natin. Ganun ang Panginoon sa buhay natin pag pumilos. Na lagi siyang may habag sa atin. Diba po? Ito po ay isang kumbaga karakter ng pagiging isang mabuting mananampalataya. Diba ba? Hindi man tayo ganun kalalim sa pananampalataya, pero binibig po tayo ng Panginoon na maging mabuti, na mas maging matatag ang ating pananampalataya. Dito po sa church, kaya tayo dinala ng Panginoon, para matutunan po ang ating pagiging matuwid sa ating kapwa. Diba? Kapag natutunan na natin yun, makikita natin yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Hindi po ba? Nakikita natin kung paano kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Dahil ganun na tayo kamahal. Lahat po tayo rito ay nakaranas na ng ganito. Hindi po ba? Meron po bang hindi? Praise God. Kung meron hindi, ay gagawin na natin yan. Diba? Ako po nung testimony ko po nasa kalye ako, marami na pong bagay ako nakita sa daan. Kasi po, 6 na taon ako sa daan. Almost 11 taon ako sa daan. Pag naalala ko nga yung tanong sa akin ng kasama ko sa trabaho, sabi niya sa akin, Jeff, naranasan mo na bang matulog sa hapon sa kalye? Napatayin ako sa kanya, sabi ko, naranasan ko na yan. Hindi lang isang araw, kundi taon. No? Pero nakita ko po yung mga tao sa kalye. Dahil po yung mga Good Samaritan na kumukup sa akin, sila po yung pastor, sila po yung mga missionary, tapos dinala ko sa ampunan. Ito po yung isang bagay na nakita ko sa kanila na hindi ko nakita sa panahon nung ako'y nagtitinda ng sampagita sa tapat ng simbahan. Di ko ba? Tapos, naging tawag doon, yung taga-kalibaw ako sa simbahan. Sa Kristan. Naging sa Kristan din po ako sa simbahan dahil nga po, ang nanay ko ay talagang litimong, Katoliko. Kung naiisip ko po yung ginawa sa akin ng mga taong ito, nakita ko po yung ginawa ng Samaritan sa buhay ng bawat isa sa amin sa ampunan. Lahat po kami na lumaki sa kalye ay tinuring pong mga anak, hindi lang po physical, in spiritual, nakita po ng Diyos yun. No? At inampun at nakilala namin siya. So, sa pagpapatuloy ng kwento, ang ating Panginoon sa buhay natin ay pinapakita lamang dito na ang bawat tao sa kanyang pautusan, sinasabi ng Panginoon na, iba nga, sabi ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kapwa, kaya ng iyong sarili. Di ba po? Yan ang isang utos ng Panginoon. Loyan ng Panginoon na sinasabi sa atin.
sa atin, sa buhay natin, marami pa tayong dapat gawin, marami pa tayong dapat ayusin. No? Yung pagmamahal natin sa ating kapwa, hindi lang kapwa, pati pamilya. Hindi lang sa physical ito sinasabi, in spiritual. Kasi kung titingnan mo itong bagay na ito ay physical. Tingnan natin sa ating sarili, yung mga may problema dyan, kapag nangangailangan, pinapera ng pera. Di ba po? Yan ay isang pagpapakita ng mabuting Samaritano. Di ba ba? No? Kasi tayo mananampalataya, madali na tayong lapitan eh. Kasi bakit? Yung puso natin may habag na. Hindi na awa yung nararamdaman natin sa ating kapwa. Lagi natin nauunawaan kung ano yung kanilang pangangailangan. Mostly na, dinadaan lagi natin sa panalangin. Nahabag na tayo, nagbigay na tayo, pinapanalangin pa natin sila. Dapat lagi, no? Ang kagandahan sa atin, hindi natin tinitingnan yung bagay na ginawa natin sa ating kapwa. Ito yung pinapasa Diyos natin lagi. Hindi po ba? Ganun po ang isang mananampalataya sa buhay natin. Dapat po ay lagi natin ipagpasalamat ang pagtulong sa ating kapwa ay ito ay isang layunin ng Diyos sa buhay natin. Di ba po? Ang pagiging isang mabuting Samaritano na pinapakita ng Diyos ay may pagtulong spiritual, hindi lang physical. Hindi po ba? Amen. Sabi rito sa Rome, Jai, ayan ang sabi, kaya nga ang kautusan ay banal. At ang utos ay banal at matuwid at mabuti. No, napakabuti po ng bawat isa sa atin dahil naging isa tayong good Samaritan. Lagi po itatak natin may isa tayong mabuting Samaritano sa harap ng Diyos. Di ba ba? Ano man yung pagsubok ng ating kapwa, lagi nating ipapanalangin. Lagi nating tutulungan ang ating kapwa kasi yan po yung isa sa magpapatibay sa Kanya. Di ba po? Diyan niya mas mapapatunayan kung paano kumikilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Amen. Salamat po. Lord, salamat po. Muli kami, Panginoon, na nagpapasalamat sa bawat bagay na tinuturo mo sa amin, Panginoon. Maging mabuti kami, Panginoon, na Samaritano sa harap mo, Panginoon. Lord, hindi lamang, Panginoon, ang mga kasalanan, ang mga problema, ang mga pagsubok ang nakikita namin sa araw-araw, Panginoon. Kundi palagi namin makikita, Panginoon, ang kabutiang ginawa mo sa amin. Kung paano mo kami kinupkop, Panginoon. Kung kami ay sugatan, tinulungan mo kami, Panginoon. Kung kami ay nasa sakuna, Panginoon, ay patuloy ka nandyan, inaalat mo kami, Panginoon. Hindi mo hinayaan, Panginoon, na malubog kami sa lugar na yun, Panginoon. Lord, salamat dahil inihang mo kami, Panginoon. Salamat dahil mabuti at mahal mo kami. Hari ka, Panginoon, na lumikha ng kapayapaan sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy namin binabalik, Panginoon, ang lahat ng kapurihan sa ilamang, lahat ng katakilaan. Hallelujah, Lord. In Jesus' mighty name, we pray for this day. Hallelujah.